Good afternoon, Philippines. I'm Christine Duliban, your news anchor for this afternoon. Get ready to listen and watching to your news, our information. Sa araw na ito, ating alamin ang iba't ibang mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng isang ligtas sa pagtatali. At ito'y ating antabayanan kung anong may ulat sa atin ni Miss Kayla. Miss Kayla, iulat mo. Tayo, Miss Christine. Alam nyo ba na ayon sa datos ng World Health Organization, bawat araw mayroong mahigit 1 milyong bagong kaso ng sexually transmitted infection or STI sa buong mundo? Isa itong nakababahalang numero na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maingat at responsable sa ating mga gawain. At ngayon, kasama namin si Doc Jeff na isang sexologist sa ospital ng St. Luke Medical Center. Magandang araw sa iyo, Doc Jeff. Maaari mo bang ipahayag at ipaunawa sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng ligtas na pakikipagtalik? Magandang araw sa iyo, Miss Kayla. Ang ligtas talik ay ang paggamit ng pamamaraan upang maiwasan ang sexually transmitted o ang STIs at ang hindi inaasahang pagbubuntis. Dagdag pa rito, ang ligtas na pagtalik ay nagbibigay proteksyon hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating emosyonal at mental na kagalingan. Ito ay naglalayong mapanatili ang magandang kalusugan ng bawat isa, pati na rin ang kalusugan ng ating partner at posibleng mga anak sa hinaharap. Sexually transmitted infections. At base din na nasa leksiko po ay ito ay hindi natin masasabi na 100% na ligtas. Thank you, Sir Tristan. Kung ating napapansin, ay halos magkasing katulad lamang sila ng pahayag. Talagang mayroon naman patungkol dito. I'm Kayla Francisco, your news anchor. Balik sa iyo, Miss Christine. Maraming salamat sa iyo, Miss Kayla. Kaya't mga kabataan, alamin na kung ligtas ba o hindi ang pagtatali. Ngunit atin namang alamin kung ano mang may ulat sa atin ni Miss Rose sa karagdagang pahayag at opinion tungkol sa ligtas sa pagtatali. Miss Rose, iulat mo. Hello po sir, maaari ko bang maabala kahit sandali lamang po? May tatanong lang po ako sa inyo. Ano po yung opinion nyo tungkol sa ligtas na pagtatalik po sir? Para maihatid natin ng maayos at wastong kaalaman lalo na sa kabataang nanonood sa atin ngayon. Sir. Sa pagtatalakay ng ligtas na usapin ng pakikipagtalik, mahalagang alamin din natin ang ilang mga datos at estratehiya ng mga kalagayan ng mga sexually transmitted disease o STDs at hindi inaasang pagbubuntis ng lipunan. Bali, nais naming hikayatin ng bawat individual, lalo na ang mga kabataan, na bigyang prioridad ng kalusugang sexual. I'm Rose Patiño, your news reporter. Balik sa iyo, Miss Christine. Maraming salamat sa iyo, Miss Rose. Para sa mga karagdagang kaalaman, nasa kabilang linya naman si Doc Gina na isang sexologist mula sa ospital ng Makati Medical Center. Magandang araw sa iyo, Doc Gina. Ano po ang may bigay niyong tips o hakbang sa amin ukol sa mga dapat nating gawin o tungkol sa ligtas sa pagtatalik? Magandang araw din sa iyo, Miss Christine. Tungkol naman sa ligtas na pagtatalik, syempre mayroon tayong mga iilang hakbang or tips. Una, pag-usapan ng sex sa inyong pamilya. Pag-usapan muna ang sex sa inyong pamilya, huwag itong ikahiya or huwag mahiya. Sa tamang kaalaman, may iwasan na rin dito ang hindi planado pagbubuntis at mga sexually transmitted infections. Pangalawa, alamin ang mga contraceptive at family planning methods. Kung hindi pa ready magkaanak or magka-baby, maaaring gumamit ng mga contraceptive tulad ng condoms, contraceptive injections or pills, cervical cup at iba pa. Kung gusto mo pang magkaroon ng karagdagang kaalaman at naunawahan ito ng mabuti, maaari kang magtanong sa mga doctor or health workers o kaya naman magtungo ka sa pinakamalapit na klinika sa inyong lugar. Balik sa iyo, Miss Christine. Huwagin ito lamang mga impormasyon na mayatid namin sa inyo ngayong araw. Naway makatulong sa inyo at madagdagan pang muli ang inyong mga kaalaman. I'm Christine Duliban, your news anchor for this afternoon. Always to listen and watching to your news, our information. Keep safe and have a great day, everyone.